Maligayang pagbabalik sa Book Movie Recaps. Ito na ang part 2 ng ating movie recap Tagalog sa pelikulang X-Men Origins, Wolverine, kaya simulan na natin ang movie recap Tagalog. Inutusan naman ni Stryker si Zero na hanapin at itumba na si Logan. Sa isang farm ay may dumating na matandang mag-asawa. Nakita nila na may pumasok na nakahubad sa kanilang barn. Si Travis ay nagtungo doon at nakita niya si Logan na pagod at nilalamig. Binigyan si Logan ng kumot para matakpan ang katawan niya at inimbitahan sa kanilang bahay. Pagkatapos maligo ay nagdamit siya mula naman sa pumanaw na anak ng mag-asawa at napansin ang kanyang mga bagong claws na makintab at mas malayong matalas kaysa sa kanyang butong claws noon. Nagulat naman siya nung narinig niya si Travis na tumatawag sa kanya at aksidente niyang nahati ang sink. Sinabi ni Travis na ang hapunan ay handa na pagkarating sa kusina ay humingi siya ng tawad sa nangyari at babayaran niya ang kanyang nasira. Pagkatapos ay bumalik si Logan sa barn. Kinabukasan ay binisita siya ni Travis at ibinigay ang lumang jacket ng kanyang anak at tinanong kung gusto niyang sumakay sa motorcycle at nagpakita si Heather na may dalang agahan. Sa sandaling iyon ay may pumasok na bala at tumama sa babae at sumunod kay Travis na namatay sa kamay ni Logan. Dumating ang helicopter at pinasabog ang barn pero nagawa naman ni Wolverine na makaalis at tumakbo. Sa kagubatan sakay ng motorcycle. Papunta sa kalsada ay hinabol siya ng war tanks. Humarap si Logan at winasak ang isang sasakyan gamit ang kanyang claws na halos matamaan naman ang helicopter. Ngunit nagawa naman ng piloto na maitaas ito. Sinubukan naman ni Wolverine na pasabugin ito gamit ang canyon ngunit pinaputukan naman siya ng mga kalaban at sumabog ang tank kasama ang kanilang kasamahan. Tumalon si Logan sa helicopter at nasira ang propellers at bumagsak ito. Nakaligtas naman si Zero at tinawagan siya ni Stryker kung patay na ba ang Weapon X. Kinuha ni Logan ang radyo at sinabing pagkatapos niyang mapatay si Victor ay isusunod niya si Stryker. Sinindihan ni Wolverine ang gas gamit ang claws at sumabog na ang helicopter. Pagkalipas na ilang oras sa daan ay nakarating na si Logan sa Las Vegas at nagpunta sa kanyang dating teammate na si John. Sinabi niya kay John na si Victor ngayon ay mas marahas na at uhaw sa dugo. Noong nag-utos na si Stryker na ipapatay ang mga mutants ay umalis na si John sa grupo. Tinanong ni Wolverine kung may kaibigan siya na may alam tungkol sa isang island dahil bago siya nakatakas sa lab ay narinig niya si Stryker na may binanggit tungkol sa lugar. Sinabi naman ni John na wala siyang alam tungkol dito ngunit sinabi niya na baka may alam si Fred. Si Fred ay napakataba na at madaling magalit kapag napag-uusapan ang kanyang timbang at pinayuhan si Logan na huwag magbabanggit tungkol sa kanyang timbang. Nagkamali naman si Logan at natawag niya si Fred na Bob, na na-misheard naman ni Fred. Nasuntok si Logan at napatalsik ng malayo. Pumasok ulit si Wolverine sa ring at nagsimulang maglaban pero walang talab ang mga suntok ni Logan at napabagsak siya ng maraming beses. Pagkatapos ay na-headbutt si Fred at nahilo ito kaya tinapos na agad ni Logan ang laban. Nang nagising na si Fred tinanong ni Logan kung nasaan ang kanyang kapatid at nalaman niya na si Stryker at Victor ay magkasama sa pagdadakip ng mga mutants at idinadala sa island kung saan sila ay ginagawang experiment. Nalaman na ngayon ni Logan kung bakit ipinapatay si Kayla ni Stryker na siyang ikinagalit niya. Sinabi ni Fred na hindi niya masabi ang lokasyon ng island ngunit may kilala siya na nakatakas mula doon at siya si Remy LeBeau, kilala sa tawag na Gambit. Umalis na agad si Logan at sumama naman si John. Sa tuwing may klase si Scott Summers ay palaging sumasakit ang kanyang ulo. Inutusan siya ng kanyang guro na tanggalin ang kanyang sunglasses pero sinabi naman ni Scott na hindi niya pwedeng alisin ito. Dahil dito ay pinarusahan siya ng kanyang guro at naiwan mag-isa sa classroom. Nakita niya si Victor sa bintana kaya sinubukan niyang tumakbo ngunit naabutan siya at nahulog ang kanyang salamin na naging sanhi ng pagkasira ng school sa kanyang laser beam. Nahuli siya ni Victor. Dumating naman si Stryker at binigyan siya ng pampakalma at dinala na siya sa island. Nahanap na nila Logan at John si Gambit na naglalaro ng poker sa isang nightclub. Pumasok na si Logan at nagpaiwan naman si John. Nakita niya si Victor at hinabol siya nito. Sinabi naman ni Victor na pinatay na niya si Fred. Pagkatapos marinig ito ay nagalit si John at sinubukang makipaglaban kay Victor ngunit agad na nabasa ni Victor ang kanyang mga galaw at natusok siya sa dibdib. Nag-usap sila Logan at Gambit at sinabi ng binata na sasamahan niya si Logan sa island. Subalit napansin ni Gambit ang tag sa kanyang leeg at inatake si Logan gamit ang mga baraha. Napatalsik si Logan palabas ng club at nakita si Victor na katabi ang walang buhay na si John. Nagalit si Wolverine at tinusok ang dibdib ni Victor. Tatapusin na sana niya si Victor ngunit dumating si Gambit at inatake siya gamit ang staff. Nagawa namang makatakas ni Victor.
Sinubukan ni Wolverine na habulin si Sabretooth ngunit pinigilan siya ni Gambit na determinadong tapusin siya. Dahil ayaw na ni Gambit na bumalik sa island, si Gambit na napakahusay sa pakikipaglaban ay wala pa ring nagawa sa bagong kapangyarihan ni Wolverine. Pagkatapos matalo ni Gambit ay sinabi ni Wolverine na pupunta siya sa island para tapusin sina Victor, Stryker at iba pang taong katrabaho ni Stryker. Pumayag naman si Gambit at sumakay sila sa kanyang eroplano. Habang papalapit na sa island ay tumalon na sa tubig si Logan at pinasok na ang lab ni Stryker. Tinanong ni Logan kung bakit siya ginawang sandata. Sagot naman ni Stryker ay kailangan niya ang DNA ni Logan para makumpleto ang kanyang Weapon 11 na si Deadpool na tinatawag naman niyang Mutant Killer. Habang sila ay nag-uusap, nagpakita naman si Kayla sa likod ni Wolverine at hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Sinabi ni Wolverine na isa lamang itong mutant, sinabi naman ni Stryker na siya ang asawa niya na si Kayla. Noong araw na namatay si Kayla ay binigyan siya ng substance na makakapagpabagal ng heart rate na halos magmukhang patay na ang gumamit nito. Si Kayla ay napilitan lamang na gawin iyon dahil sa ang kanyang kapatid na si Emma ay bihag ni Stryker. Si Kayla ay kayang mag-hypnotized sa paghawak lang sa tao at si Emma ay may matigas na balat na kasing tigas ng diamond. Sinabi ni Stryker na si Logan ay na-hypnotized lang mula pa noong umpisa. Si Kayla ay napapaluhan na lang sapagkat wala siyang magawa dahil hawak ni Stryker ang kanyang kapatid. Noong umalis na si Wolverine sinabi ni Kayla kay Stryker na palayain na niya ang kanyang kapatid ngunit hindi pumayag si Stryker at sinabing kailangan pa nila si Emma sa kanyang experiment dahil ang mutation ni Emma ay walang katulad. Nagpakita naman si Victor na galit dahil hinayaan ni Stryker na makaalis si Logan. Tumakbo si Kayla at sinakal siya ni Victor. Sumigaw si Kayla at narinig naman ito ni Wolverine, bumalik siya at inatake ang kanyang kapatid. May pagkakataon na sana siyang tapusin ang kapatid ngunit pinigilan siya ni Kayla at sinabing ang lalaking minahal niya ay hindi isang hayop. Hindi na tinapos ni Logan si Victor at sinuntok na lang ito at napatulog si Victor. Pagkatapos ay sinabi ni Kayla na totoo ang kanilang naramdaman na pagmamahal sa isa't isa at hindi niya ito kinontrol ng kanyang kapangyarihan. Nagdesisyon na si Wolverine na iligtas si Kayla at ang kanyang kapatid. Samantala iniutos na ni Stryker na paganahin na ang Weapon 11 kahit hindi pa ito tapos sa kanyang proseso. Nakita ni Logan ang mga nakakulong na mutants, nagdesisyon siya na pakawalan na rin ang mga ito at tumakas na kasama nila. Malapit na sila sa gate ngunit nakasalubong naman nila si Deadpool. Sinabi ni Logan kay Kayla na humanap ng ibang daan at haharapin niya ang kanyang dating kasamahan na si Wade. Si Deadpool ay kinokontrol ni Stryker at wala itong kamalayan sa kanyang ginagawa. Nalaman ni Wolverine na mas mabilis maghilom ang sugat nito kaysa sa kanya. Ang mga mutants ay hinahabol naman ng mga bantay. Ginamit ni Emma ang kanyang kapangyarihan bilang kalasag at si Scott naman ang siyang umaatake. Noong palabas na sila, sinabi ni Kayla na hindi siya pwedeng sumama sa kanila kaya si Emma ay sinamahan na ang mga kasamahan niya na mutants. Ang hindi alam ni Emma na ang kapatid niya ay natamaan ng bala. May narinig naman si Scott na boses sa kanyang isip at sinasabi kung saan sila pupunta. Umakyat si Wolverine sa tower para makatakbo ngunit nag-teleport naman itong si Deadpool sa tabi niya. Tinusok ni Deadpool si Logan at tatapusin na ngunit dumating si Victor at pinabagsak ito. Sinabi ni Victor na siya lang ang pwedeng tumapos sa kanyang kapatid at nakipaglaban na silang dalawa kay Deadpool at ganun din si Deadpool, inatake sila nito ng sabay. Akala ni Victor na nahawakan na niya si Deadpool ngunit nag-teleport ito sa kabilang dulo, ini-activate ni Stryker ang laser beam at pinatamaan sila. Sinangga naman ito ni Logan ang kanyang claws habang si Victor ay sumugod ngunit pinatamaan lang siya ng laser beam. Umatake naman si Wolverine at pinutol ang leeg nito ngunit ang mata niya ay naglabas pa din ng laser beam na nagsira ng tower. Ang huling paraan ni Stryker para maligpit si Logan ay gamitin ang kanyang adamantium bullet. Alam na niya na hindi nito mapapatay si Logan ngunit mabubura nito ang memories ni Logan. Noong nasira na ang tower ay tumalon na ang dalawa ngunit si Logan ay muntik ng madaganan buti na lang at iniligtas siya ni Gambit at sinira ang piraso ng concrete gamit ang staff. Pagkatapos ay narinig ni Logan ang boses ni Kayla at sinabi kay Gambit na tulungan ang ibang mutants. Nakita ni Wolverine si Kayla. Sinabi ni Kayla na mahal niya ito at napansin naman ni Wolverine na may tama ng bala ang babae. Hinawakan niya si Kayla at binuhat sa ligtas na lugar. Ngunit nagpakita si Stryker at pinaputukan si Logan. Natamaan naman si Logan sa ulo at nawala ng malay. Binaril niya ulit para makasiguro at pumunta kay Kayla. Babarilin na sana niya ngunit nahawakan siya sa paa at na-hypnotized. Pinatutok ni Kayla ang baril kay Stryker ngunit ayaw nitong maging katulad niya kaya pinalakad na lang niya ito hanggang sa magsugat ang kanyang paa.
Pagkatapos ang mga mutants ay nakalabas na at nakasalubong naman nila si Professor X, nalaman ni Scott na siya ang taong kumakausap sa kanyang isip. Nakita ni Gambit na ligtas na ang mga mutants kaya pumunta siya kay Logan. Si Logan ay nagising at walang maalala, nakita niya ang kanyang tag at nakita ang salitang Wolverine. Nalaman ni Gambit kung ano ang nangyari kay Logan. Sinabi na lang niya na isa siyang kaibigan. Umalis na si Gambit at sumunod naman si Logan. Ngunit napahinto noong nakita niya ang katawan ni Kayla, pero hindi niya ito nakilala kahit na may nararamdaman siyang connection sa babae. Sinabi niya kay Logan na kailangan ng umalis. Sinabi naman ni Logan na tatahakin na lang niya ang kanyang sariling landas. Ano ang masasabi nyo sa pelikulang ito? Kung may nais kayong ikomento ay mag-comment lang sa baba. At kung nagustuhan nyo naman ang video na ito ay maaaring paki-like and subscribe para sa marami pang movie recap Tagalog. Hanggang sa susunod, salamat sa panunod.